Welcome guys to Itlog Podcast Episode 4! So, meron na naman tayong special guest kasi Yes, may sir. nawala. Kung mapapansin nyo, may absent na naman. Pero don't worry, makakompleto rin tayo soon. Hopefully next episode, kompleto na tayo. So, ka-Itlog Rens, pakilala mo naman ang ating special guest. So, ito, ipapakilala ko na tong special guest natin. Grabe, isa din tong young CEO. You know. Pero hindi siya ganun kabigatin. Standing for 11. Hey! Best volleyball player ng Dasma. Krista Katabay. Nakais yung best value sa Dasma. Pwedeng barangay lang. Ay, Yeah. barangay lang. Pwede. Saan ka ba barangay naglalaro, Miss Krista? Diyan lang, sa tabi-tabi. Kasi baka ikahiya ko. Ay, bakit nang binanggit mo pa kami dyan? Di ba MVP ka nun? MVP. Wow. Ulo. Ano ba? Sana lang libero? yun. Nahiya, Drums nahiya. lang yun. Tsaka binaban, uy, bakit yun kasali? Wag yan. Oo, yan eh. Hindi, ano ko Kumbaga- lang yun, hobby ko lang yun. Parang papawis, kasi di mo Tingnan sample nga. ano. Isang serve nga dyan. Ano yan? 15 feet vertical mo? Na. Grabe. Natalon mo? Wala pa Grabe, ako sa guys. ganung level. Nasa Tumatalon. ano pa lang. Delata pa lang. Galakan pa. Gilatang talon pa lang. Gereno pa lang. Garenong talan pa. Gerenong talong pa lang. Ay, talong. talong. Talong? Talong. Talong. Ayan. Pero- Thank you pala sa pag-invite sa akin. Parang napapanood ko lang kayo ngayon. Kasama ko na kayo. Thank you din sa pag-unlock sa Yes. pag-invite namin. At saka pinamerienda niya pa kami. Wow. Wow. Papameriendahin daw niya kami after nitong shoot. Siyempre, Oo. yung CEO eh. Sponsored pala. Ito, kapag yung CEO. Oo, grabe. This is sponsored pala. Nice. Parang wala akong naalala. This is sponsored by Krista Katabay. Nicely done. So, May ano ba? pressure sa ano. So, okay, with that being said, Kaitlog Bright, ano ba yung topic natin for today's podcast? Ayun, ito topic natin. Siyempre, lagi tayong, mga lalaki lang yung mga kausap natin eh. Yan. Maganda naman magkaroon tayo ng perspective ng isang babae. Wow. Ito medyo, yung topic na to medyo baka may mga matrigger kasi hindi tayo iisa ng beliefs and also hindi tayo iisa ng mga parang mga gustong mangyari. Yan. And ito yung question. Kailangan bang successful ka bago ka magkaroon ng relationship? Ayan. Sige. Tama yun ba? Okay. Kalito. Tama yun ba? Tama. Oh, relationship or manligaw. Parang ganun. Okay, tama. Dapat ba successful ka muna bago ka pumasok sa relationship, na romantic relationship? Yan. So, Ano yun? O kaya ibibuild yung sabay, gano'n. kaya mas prefer ba na from from start hanggang sa, mag-grow together ng empire. Empire. Empire State of Mind. Pero syempre, bisita natin to. Ladies first. Ladies first. Ladies choice. Ladies choice. Ayan, ang mga itlog, Wala na gentleman. Gentle eggs Gentle. kami. Gentle eggs. Siyempre, unahin natin ang ating insight from Okay. Krista. So, ano po yung question? Hindi, joke lang. So, ang question is, mas okay ba if papasok sa relationship or before mangligaw is successful ka na? Or kung okay lang ba na di ka pa successful tas sabay kayo, 'di ba? Na maging successful. Yes. Depende syempre pa rin yan sa preference kasi ng tao. May kanya-kanya kasi tayong preferences. So, parang ako, syempre, nagsimula ako na high school, Itlog. maharot na ako. Eh, Ano yung sarili? Shoutout sa mga naharot. Kasi mga may parang maliligaw sa'yo, mga ganun. pinatanda mo pa. Grade school, di ba? High school na. Ay, high school ba? Hindi, joke lang. Hindi, Sinagdagan. kasi, depende kasi yan eh. Pero kung may mga puppy love kasi na tinatawag, di ba? So, dun mo i-introduce sa'yo yung may manliligaw sa'yo or manliligaw ka. Diyan nagsisimula yun sa high school kasi diyan na nagsa-start yung parang curiosity nyo. Tito na- ding anak mo. curiosity nyo sa other gender, di ba? Pero, syempre, sa mga ganong stage ng life, doon nagsa-start yung mga crush,
puppy love. So, usually sa ganong edad, hindi nagmamatter pa yung may pera ba to, successful ba to. Syempre, usually pag sa ganong edad ka pa lang, ang mahalaga sa'yo, basta, ay, kinikilig ako, ganyan. Text-text kayo. At saka, dati naman, yung sa akin lang ha, ang ano pa naman, di ka pa naman gagastos nun, gagastosin mo lang yung text mo eh. Tapos Yun pag lang. magkakasalubong pa kayo sa personal, di naman kayo magpapansinan. Kasi sa text lang naman kayo, close, or naghaharutan, yung mga ganon. So, wala naman. So, sa pag ganon, parang di pa naman siya nagmamatter. Pero sa edad na nagmamature ka na for you, papasok ka sa isang yun, depende rin kung ba't ka pumapasok sa isang relasyon. If you're dating to marry ba? Or if you're just dating for pastime lang, ganun. So, for me, since date to marry ako, No high school. hindi, neto na! Siyempre ng ano na. Sa ganitong edad na, yung papasukan mo na nung parang nagiging aware ka na sa buhay, sa gastusin ng buhay, mga ganun. May mga times na talagang kailangan i-consider mo na ito. Pero for me, ayun, in short na lang, for me, hindi mahalaga sa akin na successful agad yung magiging partner ko ay manliligaw ko. Mahalaga sa akin, nakikitaan ko siya na, ay, yung taon to nagpupursige. May pagpupursige siya, may pangarap siya, yung ganon. Kasi ang cancel sa akin agad, or red flag sa akin agad, is yung wala ka nang kinikita pa, wala ka pang ano sa buhay. Parang wala kang pangarap, wala kang gusto, yung parang, ay, hindi, dahil ligaw, lakas mo ligaw, no? Ay, gusto ka dyan, ganyan. Pick-up line ka dyan. Tapos pagka wala namang palang plano sa buhay. Yung mga ganun. So, for me, di naman nagmamatter kung successful na agad. Iba pa rin yung happiness and yung growth nyo bilang mag-partner pag nasa relasyon na kayo, pag sabay kayo nag-grow. Diba? So, for me, yon. Kapag ka manliligaw ka, hindi importanteng mayaman ka agad. Diba? Maraming relasyon ang tumitibay lalo kapag sabay silang yumayaman, nagsusuportahan, nag-grow. Mahalaga sa akin, for me, bilang babae, is nakikitaan ko lang kahit pa paano yung magiging partner ko o yung manliligaw ko na, ay, may ano to sa buhay, pangarap to. Ganon. Ay, galing. Ah, No? ganon. Parang magiging regular natin to eh. Oo. Google ni Chris parang host. Ay, host at yung guest. So bilang special guest, Ay. joke lang. Ayan. Krista's podcast pala to with Itlog guest. Actually, pag nanonood ako ng podcast niya, pinopost ko, tapos kunyari kasama ko. Kaya pala. Makakapag-practice pala Diba, to. pangarap ko lang, andito na ako. Wow, tarap. Minanifest. Minanifest. Na-manifest. Tamang So guys, practice. kung gusto nyo rin, ganun gawin nyo. I-post nyo. Post niya, Ngayon, tapos post nyo sagot muna. kayo kunyari. Ayan. Tapos share kayo, Okay na. share kayo ng learnings, ay ng insights. Ganda, Thank you for sharing, guys. ganda nung insight mo, ha? Okay. Salamat sa insight mo, Kaitlog. Kay Itlog. Galing ni Krista, no? Yun nga, sabi niya parang it really doesn't matter, di ba? Parang, pero paano mo yun malalaman? Di ba, syempre, yan, liligawan ka pa lang. Hindi mo pa naman alam eh. Tapos pagka nasabi mo nga, paano yun, ang galing manligaw, di tinamaan ka. Na in love. Tapos na in love ka. Then, tapos bigla mong nalaman na, wala pala tong kwenta eh. Wala na, ano to eh. Tamad pala to. Magaling lang, sweet word lang to eh. Mahila-hila Sweet talker, ayun, sweet talker lang. Sweet Si talker lang, yun pala. Ayun, yung pag ganun ba, ano yun, X na rin agad? Or parang hihintayin mo yung time niya na mag-shift. Baka magbago. Mag-shift Ganun. siya into, I can fix him. No, really. Ah. I can. parang ganun. Taylor Swift. I can fix it. Yan, yung parang, yung bagay siya ba? Yung, di ba, may mag-shift siya into the alpha. Ganun. So, yun. Nag-guess mo yung tanong ko. Oo, tama. Actually, may mga ganun. Kaya nga, may mga taong marupok. Di ba? Kaya may mga tao din na na parang laging may struggle sa relationship kasi pinipilit nilang baguhin yung partner nila. Where in fact, dapat sa partner mo naman gagaling yung realization na ganun. Although, siguro kapag bata naman kayo nagsimula, syempre, possible nga na hindi pa nagmamature, ganyan. So, mo na yun, sarili mong desisyon, sarili mong problema yun. Ano ka na doon. Tama. So, parang basta ako, pag manliligaw pa lang, mas okay na pati yung part na yun, kinikilatis Alam mo na. Yung ganun. Ganda, no? Sa bagay. Kasi minsan pag ganun din, nagba-background check ka rin naman talaga na mo na, i-stock mo na sa Facebook, dahil kung ano na ginagawa, Instagram. Buti nga may social media na rin yun. Mas madali na Oo, mag-check. mas madali na mag-stop. To check. Kung may pangarap.
Dati kasi textmate lang eh. Hindi, tsaka hindi mo naman ano sa text yun eh. Yung sasabi, GM lang. GM, good morning nga lang. Good morning. Di ba yun yung topic nyo long last na GM? GM lang. Nabutan niyo ba yun? Ikaw pala. Wala ka nun eh. Nabutan ko yun, GM. I-ramp ko lang tong textmate ko. Ito yung number. Text nyo, mabait yan. Ang tawag doon parang plug, di ba? Yung plug. plug na tinatawag Hindi na. pa plug. Mga may clan-clan Ano yan, hindi ko na naabutan yan. Parang ganun. So, yun nga. Ang ganda ng sinasabi ni Krista. So, ikaw ba? May ano ka ba din? May insights. Siguro sa akin, yung regarding lang dun sa question, yung success, kailangan ba successful or parang sabay kayo mag-grow bago ka pumasok, or yung bago pumasok sa relationship ba kailangan successful na? Para sa akin is mas sustainable yung mas sustainable yung sabay kayo mag-grow. Tama yung sinabi ni Kaitlog Krista na parang pag may pinagdaanan kayong struggles together kasi mas mag-grow kayo eh. Parang yung nabasa ko kanina sa Facebook yung glue, na wood glue na habang tumagal yung wood glue, di ba, lalo siyang tumibay. So, parang ganun din yung sa relationship na parang sa personality development din, di ba? The more na struggles yung pinagdaanan mo, mas mag-i-improve ka din as a person. Sa relationship, ganun din. The more struggles na pagdaanan yung dalawa, the more kayong mag-grow. As long as pipiliin nyo yung dalawa. Kasi minsan may mga struggles na na hindi na kayo aligned. So yun. Pero kailangan siguro para sa akin, aligned pa din kayo na willing kayong pagdaanan yung struggles na yun. Para mag-grow kayo together. Yun na yun sa akin. Hindi naman kailangan successful na mayaman ka. Siguro na yun, plus points na syempre pag nanligaw ka, mas madaling manligaw ng mayaman ka na eh. Nang may achievements. Oo, na may achievements ka na. Pero hindi siya necessarily... Plus points na lang yan. Pero hindi siya necessarily kailangan na magawa mo siya. Mayaman ka nga, successful ka nga, nung naging kayo naman, binalasubas mo yung girlfriend mo, wala din, di ba? Parang di mo din siya nirespeto. Nung naging kayo na, hindi mo na siya nirespeto. Kasi may ego ka na, hindi, achiever ko eh. Ito na yung mga achieve ko bago pa kita. Oo nga, sa bagay. So, mas maganda yun na nag-grow kayo together. At least mas nakikilala nyo yung isa't isa. May respeto rin kayo sa isa't At isa. mas may respect kayo sa isa't isa. Actually, add ko lang, yung agree ako dun sa yung dapat align kayo. Kaya hindi ako naniniwala dun sa yung parang career muna bago yung partner mo. Kunyari, matagal na kayo sa relationship, tapos biglang, hindi, nahirapan ako kasi yung sa career ka muna. Kasi, usually naman, pagka mag-partner kayo, basta aligned kayo ng gusto sa buhay, di ba, love is a choice nga, na parang, dahil gusto niyo parehas magstay, anumang career ng partner mo, willing kang supportahan siya. At the same time, ikaw din, parang magiging lakas ng loob mo pa yung partner mo na, ay, kakayanin ko to kasi may support ng partner ko. Kaya yung sa mga nagbe-break ng dahil, iba kasi yung career kasi ako Hindi ako naniwala na parang dahil kasi sa career, kaya siya umalis sa relationship. Ang possible doon, hindi na talaga aligned yung gusto nila sa buhay. Kaya parang naging, imbis na tayo plus career natin, mag-help tayo. Ang nangyari, ako, tas ikaw, ito muna ako, career ko, parang gano'n. Parang ano lang yung studies first eh. Oo, Hindi naman parang totoo hindi eh. naman totoo. Hindi naman totoo yun eh. Rason lang yun eh. Yan, Pero studies first. Naparad niya ako dyan about sa studies first. Studies first, next month, may boyfriend. May nag-share na influencer na ganun. Usually daw, pag sinasabi daw ng girl yun, o kaya, usually girl naman, tama ba? Girl ba nagsasabi nun? It's either na ayaw niya daw talaga nung nung Hindi guy. niya type. Hindi niya daw na talaga type. Or, yun nga, mas focus lang talaga siya sa pag-aaral. Pero most of the time daw, hindi daw niya Hindi type. ka type. Yun nga daw. Which Malaking chance yun, hindi lang type. Kasi Kung crush mo nagsabi sa'yo, sabihin mo, studies first. Sige, mamaya, available pala agad. Available pala agad. Tsaka pag crush mo, iyayin mo pa, you want to study together. May kilala akong ganun eh. Talaga, you want to study Papaturo, together. kunyari. Tapos pagtingin ko nung college nawawala, magtitext na lang,
Gumba, hindi ako papasok. Ay, may tuturuan ako eh. Sino to? Matalino rin yung tuturuan niya. Bakit tuturuan pa tong dalawan to? Gusto na lang time together. Time together. Diba? Kaya dito to yung mga... Hindi ko na lang Kanyari lang pala yan. Pero nandito siya sa pod. Sino ba yun? Sino ba yan? Tapos yung parang connected pa sa akin. Oo, kapatid mo ata. Ay, kapatid mo. Pero hindi na babanggitin. Wag na magitin. Hindi na natin papanggitin yung pangalan niya. Ano lang. Check nyo na. Check nyo na. Iyan niya na lang. Stock niya na lang. Search Tignan na lang nila. Kung sino kapatid mo? Oo, sino kapatid ko. Galing no. Ikaw ba, kuya? Oo nga. Sa akin naman, tingin ko kasi, hindi naman kailangan na necessarily na sobrang successful. Pero tingin ko, mas malaki yung chance kung pares kayong independent. Mas malaki yung chance tingin ko na, kung independent ka na, tapos independent na siya, tapos tsaka kayo nag-enter sa relationship. I mean, tingin ko mas malaki yung risk na mag-separate ways, mag-iba ng landas kapag from high school pa lang, kayo na, ganyan. Parang tingin ko sobrang liit lang ng chance na yun na hanggang dulo kayo talaga. Magiging together. Oo, kasi madaming stage na nagbabago yung mga tao. Siyempre, from high school, magiging college. From college, magiging working pa. Ganyan. So, tingin ko, pagdating dun sa point na independent na kayo, tingin ko dun yung pinakamalaking chance na parang yun na yung mindset mo talaga. Saka mas kilala mo na talaga kung sino siya. Kasi hindi mo masabi na ikaw pa rin ba yung tao kung sino ka nung high school ka, di ba? Bagay. So, tingin ko, yung dating ng mga high school, ganyan, possible yun, parang for play lang talaga. Tingin ko, iba't iba rin naman talaga yung goals kapag when it comes to dating, ganyan. Pero, kung date to marry, para sa akin, hindi naman kailangan na ultra successful na talagang may tig-isang bahay kayo, ganyan. Tapos, Sari-sari kotse. tig-isang kotse kayo, gano'n kayo ka-independent. Yung, kumbaga, nakahiwalay lang sa magulang, kumbaga, may sarili ng pera, kumbaga. Saka mas okay din yun kasi siyempre hindi na yung allowance yung ginagamit mo pang date. Saka, yun nga, makakapag-grow pa din kayo together. Pero nagsimula kayo doon sa point na mas kilala nyo na yung sarili nyo. Na mas mapakilala mo na saka mas alam nyo na yung gusto nyo. Yan. Kasi gets. kasi high school, college, parang, ang ganda, gusto ko ta. Minsan kasi ganun, di ba? Hindi alam yung yung sa personality, hindi mo naman talaga kilala. Na alam kung sino siya, kung ano yung gusto mo. Pero yun nga. Kaya yung mga galing college, tapos talaga galing high school, yung talagang mga sobrang tagal na 15 years, tapos bigla nagpakasal. Parang grabing small chance lang na. Grabe rin yung pag-choose nila na mag-stay talaga. sa isa't isa. Saka, kudos din kasi syempre, okay naman siya nung high school, bigla nung after college, pariwara na, naging tatamad-tamad na, wala nang pangarap. Kung ikaw yung partner, parang possible rin yun, para ma-turn off ka, possible possible reason para ma-turn off ka, para makapaghiwa. Siyempre, pag nag-iba kasi yung path nyo, yung gusto nyo sa buhay, kumbaga, di ba? Parang, hindi na siya yung, pag nag-iba yung path nyo, Hindi na kayo congruent. Oo, parang kumbaga, hindi na yun yung... Magkaiba na kayo ng gusto. Pati goals ba? Oo. Iba na. Yung mga may linyahan na, hindi na ikaw yung taong minahal ko. Oo, parang Ay, gano'n. Hindi na ikaw yun. Yun nga. Kaya yun, parang mas gusto ko yung parang independent na gano'n. Sabagay, kasi pag mas kilala nila yung sarili nila, mas alam Pero nila. syempre, hindi ko naman sinasabi na no chance na yung bagay. Yung mga Oo, yung mga bagay yun. Yun. Hindi ko sinasabi no chance na yun. Sinasabi ko lang na feeling ko mas malaki yung chance. Kaya minsan, di ba, may mga part na kabago-bago lang nila, 1 year, 2 years lang sila, tapos pakasal na agad. Tama, may mga ganun. Kasi feeling ko, siyempre independent na sila nun, kilala na agad nila yung isa't isa, tapos alam na nila yung gusto nila talaga, nakita nila dun sa taong yun, kaya ginago na nila. Siyempre hindi naman na magbabago yun masyado, di ba? Hindi katulad nung from high school to college to, ang daming pagbabago na. Hindi katulad from independency talaga. Okay.
Sa bagay, yun nga dun, pagka ganun nga, na pumasok sila sa relationship na yung kilala nila, yung gusto nila, alam na nila, no? Sa sarili nila. May chance kasi na-attract na lang nila isa't isa, di ba? Kaya parang, yun nga, yung sinabi mo na bago pa lang nag-settle na agad. Oo. Kasi yun nga, kaya naman sila na-attract din yung isa't isa kasi yun din naman talaga yung gusto nila. No? Yung hinahanap nila talaga sa tao. Sakto ka. You're the one. Parang gano'n. You're the one. You're the one. Yan, gano'n. No? So, yun. Ganda nung shinare mo din. Sa akin naman ay, sa tingin ko, okay din yung yung yun nga from wala, from nag-struggle kayo into building yung success nyo together. Mas maganda, feeling ko mas maganda yon na ganon. Doon kayo mag-start. Para kasi pagka yun nga, nalagpasan nyo yung together. Sobrang kagaya ng sinabi ni mo, Renz, na yun nga, parang Ambot. Ni Coach Ras. ni Renz, di ba? Na yun nga, pagka parang glue yun eh. Yun yung nagdidikit dahil sa struggles nyo together. Yun yung nagpatibay ng relationship nyo. So pag nasabi nyo na successful na kayo, parang sobrang ganda ng story nun. Di ba? Parang worth sharing na makaka-inspire ka pa, ganun. And pagbabalikan mo yung mga panong hindi na kayo nagkakaintindihan but still you choose to stay together para yun nga, i-build yung vision na nakikita nyo na together, di ba? Parang together, dito tayo sa top, di ba? Parang pagka nangyari yon sobrang beautiful story, ganun. Na ganun din yung magiging gusto ng iba. May inspire sila na, pwede pala yan eh. Why not na yan din yung hanapin kong relationship for me. So, yun yung sagot ko. Mas prefer ko na ganun na building together yung success. Hindi lang siyempre dahil maganda yung kwento. Yun nga, kasi may kita mo rin yung sarili mo dun eh. So parang mas papahalagahan mo. Oo. May value yun. Parang naalala ko nga dyan yung IKEA effect. Yung mga bumibili daw sa IKEA, mas pinapahalaga nila yung mga gamit na binibili nila. Kasi ina-assemble nila, kasi sila yung nag-assemble. Oo nga. Bawa yung mga upuan, yung table. Pag ikaw yung nag-assemble daw mismo, mas papahalagaan mo yung parang may sentimental value. Ako, naggawa yun eh. Okay, Kasi yung dumating nga lang sa bahay mo, tapos gawa na. Kasi ikaw yung nag-build mo. Oo. Parang, naalala ko yung upuan na yun, ako na nag-build yun. Tapos pag nasira, di ba, Parang mas sa'yo eh. Parang mas na-hurt ka pag nasira, gano'n. Ayun, may ganun din ako eh. May mga parang pinapahalagaan na mga item din. Na nag-effort ka. Nag-effort. Pag pinaghirapan Pag pinaghirapan mo, tuwang-tuwa ka, hindi mo ma-let go. Yun nga, pero yun nga, may attachment ka din in a sense. Yeah, ayun. So yun, strive to find a partner na magsusupport sa inyo. And syempre, ikaw din, na isusupport mo rin siya sa kung ano mang gusto niya. Kaya, ayun, maging clear sa goal. And have a vision together na ito yung gusto nyo mangyari. Yan, alignment nga, ika nga, kanina. Nice. Ang galing, thank you. So, magdadagdag lang ako ng sharing. So, kasi nabanggit niya yung sa support system. Ayun pa. Para sa akin siguro as bilang isang kaitlog na may asawa na. Oo nga, kasi may asawa na, ba't nag-share ka dito? Tama. Kasi, yun eh, yung support system talaga is sobrang halaga niya. Kasi ako bilang isang may asawa na, shout out sa asawa ko. Pero ayun na niyang ipamention, magagalit na naman. Ano mo sinabi yun? Bakit sinabi yun? Kaya gano'n. As yun, sobrang halaga kasi nung support system. Kasi ako may asawa na ako, parang ang mindset ko, lahat ng ginagawa ko, para sa aming dalawa talaga. So parang if merong times na nakakaramdam ako na parang feeling ko hindi niya ako sinusuportahan, pero sa kanya sinusuportahan niya. O parang yung alam niyo yun, yung may times na ganun na parang hindi naman iba yung mafe-feel mo lagi. Hindi mo nakikita pang. Oo. Parang parang nanghihina ako, parang tinatamad ako gawin yung isang bagay. Ba't ko magagawin to eh? Hindi naman niya sinusuportahan. Okay. Yun. So, sobrang mahalaga lang na, suportahan niyo yung isa't isa pag nasa loob kayo ng isang relationship. Naintindihan ko naman hindi lagi. Kasi may mga times na ikaw as a person, hindi ka okay emotionally.
Pero yun lang siguro, kailangan mo lang i-affirm yung at iparamdam sa partner mo na, hindi, kahit anong mangyari, andyan ako, ikaw yung ano ko, kakampi ko. Parang ganun kailangan laging ganun yung alignment nyo. Lalo na pag mag-asawa na kayo, kailangan align kayo na, hindi, tayo yung magkakampi, dapat may mga ganun. Kung may mga instance man na hindi naging ganun, sorry. Sorry. Message pala. Dito pala pag monologue pala. So yun, pasensya ka na kasi minsan nakapalamdam ko sa'yo. Hindi, yun lang. Dito sa podcast Kasi na-share niya yung regarding sa support system. And gusto ko lang siyang i-reiterate na sobrang halaga niya. Na, yun sa support system. Na magkaroon nun, lalo sa mga mag-asawa. And yung sa mga partners na matatagal na. Kasi kayo lang naman talaga yung magsusuportahan sa isa't isa. Tama. True. Tsaka ano yun nga, pagka yung sinusupport mo rin kasi talaga, mas may ignite din talaga yung willingness na gawin niya yun. Na, yung asawa ko nga naniniwala sa akin Parang ganun. I mean, minsan sa tingin ko sapat na yung may naniniwala lang na ituloy mo yung gusto mong gawin, di ba? Mahalaga yun, yung alam mong may naniniwala sa'yo. Pero syempre, yun nga, may nabasa rin akong post na kahit nga walang naniniwala sa'yo, maniwala ka na lang sa sarili mo. Yun, di ba? Kaya ano mo na lang. Pero syempre, mas maganda pa rin. Yung may iba. Meron. May external na naniniwala, bukod sa sarili mo. Kasi parang ano mo na rin yun automatic. Siyempre, sarili ko na yun. Hindi ko Parang maniniwala. kumbaga, number 1, yung sarili mo, dati naniniwala sa'yo. Pero, mas maganda kung merong number 2, na may iba May pang support naniniwala. system ka. Kasi nakakapagod din pag ikaw Ikaw lang lang lagi ang- naniwala sa trip. Opo. Parang may time sa feeling mo, ano ba to? Niloloko ko na lang ba yung sarili ko? Kasi pag Hindi mo wala akong- maiwasan Oo. Maisip at may isip mo rin minsan talaga na. Pero yun nga, kasi di ba parang lahat, parang most of our answers, parang naka-align dun sa, mas okay yung, magbibuild kayo together. In ano naman, para sa mga, may mga friends kasi ako, na kunyari until na wala pa silang partner. Kasi talagang gusto talaga nila, hindi, gusto ko kasi may kotse muna ako bago ko manligaw. Para, oo nga, may ganyan. yung gano'n, may kotse muna ako bago manligaw para at least hindi ko siya pagkukommutein, gusto ko hatid, sundo ko siya. Which is nakikita ko naman sa ganong part, may mga ganong tao kasi talaga, na mas gusto talaga nila na at some point, parang kahit pa paano meron silang financial freedom bago sila pumasok sa isang relationship. Which is para sa akin, sobrang admirable din. Na may mga ganung tao. Kasi hindi nakikita nila yung relationship, wala pa nga, as something valuable na agad. Kasi nakikita nila na ayaw kong papasukin yun, tapos ito ipaparanas ko sa kanya. Diba? May mga ganong mindset yung iba na kaya mas gusto nila, successful sila bago manligo kasi gusto nila, yung katulad nun, di ba may issue ngayon, yung sino ba magbabayad pagka nag-date? Di ba? Pagka yung may mga taong may financial freedom na sila bago pumasok, hindi na sa kanila issue yun kung babayaran niya ba o ano. O kahit ako na magbayad, walang problema kasi successful ako. Kasi yun yung goal ko Kasi hindi lang para spoil siya. Pero at the same time, mature na rin ako, tsaka independent. Parang yung sinasabi ni Kuya na, iba din yung independence kasi kapag may financial freedom ka na. Di ba? Kaya parang naiintindihan ko rin kasi before, napagbawalan ako sa ministry ko dati, sa church, na bawal mag-boyfriend kapag di ka pag-graduate. Which is naiintindihan ko, kaya wala akong sama ng loob talaga sa kanila. Kasi naiintindihan ko naman, kasi na-realize ko nga rin, pag estudyante ka lang, saan ka kukuha ng pan-date mo? Okay. Diba? Sa magulang mo, Sa sa ano mo, na minsan to the point na hindi ka magbabayad ng project mo para lang makadate mo. Uy, ginagawa mo Uy, yun. grabe Oy, yun. hindi ko ginagawa. Grabe. Ginagawa yun. O, hindi ko ginagawa yun. Personal. Ang diskarte ko na, nakikitulog ako sa klase ko Tito ding anak mo. Hindi. Oy, hindi ko yung ginawa. Hindi ko ginamit yung pera mo pang lande. Charing. Hindi, pero may mga ganun. Kaya pala dami mo laging project Oo. naman. Kahit wala naman. Sasabihin mo 10,000 yung project. Grabe. O hindi, 1,000 lang. hindi kaya ako mahingi. Kaya nga nagbenta pa ako ng ice candy sa Lasal dati. Ay, Kala nyo Kasi nga ayoko nung humihingi lagi sa parents. So, yun, baka may mga ganun pa na ayaw nilang lagi humihingi sa parents. Kaya parang, yun nga, yung parang bumalik dun sa bakit pinagbawalan. Naiintindihan ko rin naman, kasi totoo nga naman na kapag pang date mo yung pera ng magulang mo, yung na, ang hassle din. Kasi what if wala rin mabigay sa yung
yung parents mo na allowance, di wala ka rin pang date. Kaya understandable naman, which is, yun din naman talaga yung practical. 'Di ba? At least kahit papaano lang, may ipon ka. Yun, siguro, hindi naman siguro kailangan pala sobrang successful mo. Pero, siguro, ang mahalaga na lang is yung meron kang financial freedom na, or at kahit ipon man lang, hindi ka na umaasa sa magulang mo, bago ka pumasok sa relasyon. Yung feeling mo ang pinaka-ano pala. May trabaho Mas ka muna okay. at least. Ganyan, at least may trabaho ka, may, Sa kahit may bagay. sideline ka, may source of income ka. Yun, source of income. Yan, may source of income ka. Independent ka na. Oo, yun. Kahit Ganun. paano, independent ka na. Yes. May naalala lang ako, ganyan ako dati, parang nung high school. Siguro, sa tingin ko mas madaling maligo pag may kotse ka, ganyan. So nagka-kotse ako, hindi naman ako nanligaw. Parang ano pala yun. Parang, At least naging inspiration oo, mo. parang, Oo. akala ko dati pag may kotse ka na, okay na. Yung ganun, yung madali na lang lahat. Nung ano na, tayo na, mahal pala ng gas. Tapos pa-maintenance pa. Wala rin. Wala rin pala. Parang gano'n. Kaya parang, akala ko pag may kotse ka na, goods na, okay na. Yung, ayun lang, magiging madali. Yung pala, yun. Siguro nga, coming from ano lang yun, yung fantasy na, yung mga napapanood, yan. Siguro yun yung Movies, naging, sa movies kasi siguro yun lagi yung na- naging nakasasakyan, inspiration ko ah. nun. Na, yun yung nabuong storya na, need mo muna ng ganito, ganyan, before you, yun nga, pumasok sa relationship, which is nakakatawa lang. Kasi nung nakuha ko na yung, parang, yun, nagkakotse na. Wala pa rin naman. Ako yung mismo yung hindi pa rin nag-e-effort, parang yun nga, ibig sabihin nasa sa sarili, parang yun nga, nasa sa sarili mo pa rin. Kung gugustuhin mo ba talagang i-pursue na, yung gusto mo. pumasok ka sa relationship, yun, ganun. Tsaka, yun din Nakakatawa yung lang. part na parang, ang feeling ko din sa question na to, mahirap din talaga siya sagutin kasi bukod sa preference mo, hindi mo naman talaga matuturuan yung puso mo. Kung sino man talaga yung iibigin mo. Hindi, di ba? Kaya nga feeling ko, may mga tao na kahit di naman successful, kahit minsan nga, as in talagang sa magulang po maasa, pero na-inlove sila, pinapasok nila yung relasyon kasi na-inlove sila. Pero may mga times na yung ganong relasyon, nag-grow. Tapos yun nga yung parang sabay sila magiging successful. Yung minsan yung parang pumapasok yung tanong ni Kuya kanina na, what if siya, umaasa pa nga sa magulang, tapos paano yung babaguhin mo siya? Minsan kasi, yun nga, hindi mo matuturuan kung sino talaga yung gugustuhin mo. Pero, dun ka na lang din kasi sa loob ng relationship natututo. Tama. Doon nagkakaroon ng learnings, doon nagkakamali. Kaya doon din Nade-develop natututo, pa nga. nade-develop, ganun. Kaya feeling ko parang sa mga ganyan, mahirap nga. May preference ka lang. Like, personally, preference ko, basta gusto ko yung may pagpupursige. Pero paano kung na-inlove pala ako sa walang hindi ganun? ganun. Mahirap. Sige. Yun. So, parang eventually, it's either matututo ka na lang sa relationship na yun, kaya kayo magiging successful, or matututo ka na may mga taong kahit minahal mo, kailangan mong i-let go din. Para magkaroon ka ng Successful na rin di ba? sa sarili mo. Sarili mo. Tama. Ayun. Yun lang. Ang mga na-realize ko. Galing ni Krista. Sa Welcome to Krista's Podcast. Parang mas marami pang natutunan si Krista. Hindi na ko din sa kasi natin. Pero ang ganda nga ng kwentuhan natin. Yun Ganda nga, mo. may iba't ibang insights tayo. Tsaka realization din. Yun nga, naalala ko lang yung about sa kotse. Yung naalala ko, nakakatawa lang. Ikaw, may ganun ka rin ba? Nalin? Parang, dapat ganito muna ako. Nung, dati. Makapal kasi mukha ako eh. Si Goa, si G. Oo. Ah. Nung ako, high school kasi ako na feeling ko kasi pogi ako eh. Yun yung angkor mo. Oo. Hindi ba hanggang ngayon? Ay, joke. Hindi, ngayon kasi pogi talaga. Pogi na talaga. Alam Sorry, ko. Hindi na feeling. Oo, hindi na feeling. Sure na. Dati kasi feeling pa lang May ngayon. asawa na ako Oo, eh. sure na. Tama. Dali feeling lang. Oo, I mean, Ngayon sure na. Yun yung nagbago. may Hey. May proof na. Oo nga. Tama. Sorry, akin. Diba? Pogi na to. Hindi, pero siguro noon Hindi, wala eh. Yung insecurities na kung ayoko manligaw kasi ganito. Kasi parang may kulang ka pa. Ayun, ganun. Coming from scarcity, parang ganun. Need ko muna ng ganito. Parang, mas madali. Wala pala. Ano yun eh, parang hindi mo ako nagyayabang ah. Ano lang. Yabang. Yabang? Hindi, ano lang. Yabang Siguro ba? Ano? Siguro kasi, di ba nga, hindi naman tayo nabiyayaan ng height. Hindi ba? Ano lang ako eh, 5'2". Oh, okay. 5'2". Okay. Pero yun, parang, di ba, syempre, ang notion, parang ang sinasabi sa akin dati, yung liligo ka, lit-lit sa'yo, ang lilit mo, mas matangkad pa sa'yo yung Nililigawan mo. Kaso kasi parang wala akong pakialam nun eh. Okay. Yun kasi, yun yung,
finifeed sa akin. Kasi hindi naman talaga ako tumangkad. Kasi high school ako, Yun na parang yun. simula kinder ako hanggang ngayon, Yun na yun. hindi ko ina-arms forward yung kamay ko. Kasi wala akong... Asarapan. Pero yun, parang yun yung finifeed sa akin. Dati na, Late. ang late mo. Paano ka manliligaw? Yan. So yun, hindi ko siya kasi tinignan na as parang problema. Eh, parang, sige, subukan lang. Bakit? Parang ganun. Yan kasi yung naging mindset ko. Wala, maliit. Galing. Wala yung buhay ko. Hindi ko nga Walang insecurity eh, no? Hindi ko baro. Ay, Parang yun Ni kasi. Coach Ras. Hindi ko siya. Yun yung naging ano ko nun, yung mindset ko dati. Iyak mo sila. Hindi naman ikaw yung liligawan ko eh. Parang yung nagsabi sa akin, ba't mo ko kinakausap ng ganyan? Eh, hindi naman ikaw yung liligawan ko. Baka kasi may Pakay ko sa'yo. Feeling. baka kasi may ano siya sa'yo, lihim na pagtingin. baka, Kaya parang, baka. huwag na yan. Kasi lalaki hindi yun. ka na nga. Yun nga eh. Oh. Nasa closet pa. Oo. Ayun. Huwag na yan, ako na lang. Ganun. Huwag na yan. Baka ayaw mo sa babae. Lit mo, sa babae liligawan mo. Lalaki dapat. Baka ako sa mga Yun pala ganun. yun. Pero galing no, wala pa lang ganun no. Akala Galing. kasi yung iba parang Rare yun, rare. Oo. may insecure. Maganda Rare yung na gano'n, yung walang mindset. sumisira sa peace of mind mo tsaka sa confidence mo. Oo. Diba? Minsan kasi Tapos minsan kasi ganun eh, parang you have what it takes naman, pero hindi ka nakaka-push kasi. Oo nga. Takot ka lang. Takot ka kasi nga naaapektuhan ka na, hindi maliit ka kasi, hindi maano ka kasi, ganyan. Kaya parang diba? Maliit. Bakit? Huwag na yung example. Kasi maliit din ako eh. Apektuhan. Diba? Pero may effect ba yun sa mga girls? Ay, tapos meron pa isa. Tapos, di ba, syempre. Kaya alam yung maliit? Oo. Pag sa girls? Oo, meron. Sa akin, oo. Sorry. Ay, hindi, pero tingin ko kasi mostly kapag sa Tapos- girls, mas cute pag maliit eh. Oo, Ganun. hindi. So, preference ko lang din yun. Ang preference ng mga girls, yung nakaganon sila. Eh, ako paano? Ganun. Kamuli. Di ba? Ganyan. Walang sa jeep. Kasi liit eh. Tapos parang, syempre, hindi naman ako matangkaran talaga. So, di ba pag high school, ang mga maaangas, yung mga Matangkad. magagaling mag-basketball, mga sporty, magaling mag-volleyball. Tayo. Ay, ako wala. Wala talaga ako sports kahit table tennis nga. Ganito dito pa ako dati sa lamesa, hindi ko abot eh. Ganun. Oo, so hindi ko talaga alam. So, Gatis kita mo agad, di ba? Out, Arbiter ka lang at out. hindi rin ako na sports. Okay. So yun, parang ano na talaga. Inano ko na lang yung sarili ko na hindi ako mapapaano sa mga sasabihin ko. Yes. Pero yun talaga, preference sa mga babae, matangkad talaga. Ano yun? Plus 10 points ka agad dun. Kasi matangkad, mukha ka mabango. I mean, so, yung mga babae, nagkaka-insecurity ba kayo na pag maliit kayo? Oo. Sila. Oo. Ako, oo. Lalo kapag natatabi sa mga matatangkad. Parang Na girls. lalo mong mafe-feel na maliit ka. Pero, hindi naman siya to the point na talagang mas naging insecurity ko. Kasi meron namang mga heels. Though di naman ako masyado nag-heels. Pero, kunyari, katulad yan, gusto ko mag-volleyball player. Yun yung mga frustration ko na sana kung mas mahaba lang ako, ganyan. Kaya pala best libero ka. Sana Mas mas mahaba. Sumaba. Mas mahaba yung mga legs ko, yung lalo mga na BS mahaba. ko. Di ba best libero ka naman? Hindi ah. Sa mga interbarangay. Yun lang. Pero yung parang talaga naging insecurity ko na malala, hindi naman. Kasi yun nga, siguro dahil hindi naman nga talaga issue na. Tsaka nasa Pilipinas naman ako, so makakahanap naman ako ng partner na hindi rin naman super tangkad. Yun lang, pag maliit ka, ako personally, maliit ako. Ayoko rin ng sobrang tangkad kasi magmumukha lang akong duwende. Kalahati ka lang. Katabi ko. Oo, diba? Kaya, sakto lang, okay na yun. Mga ganun. And then, naalala ko lang din kasi parang may kinuwento yung asawa ko. Okay. May kinuwento yung asawa ko dati, may binasted daw siya. Inaasar ko kasi siya. Sabi ko, di ba dati gusto mo matangkad? Parang sinasabi niya, kasi pangarap ko maging asawa matangkad. Kaso ikaw yung naging asawa ko. Meron daw siyang instance na binasted niya daw yung guy. Ang sinabi niya, saan mo na ako ligawan, patangkad ka muna. Okay. Lala eh. Okay. Diba? Tama. Ibig Buti sabihin, hindi ko hindi niya naman talaga type. naranasan yun. Oo.
Hindi ko siya naranasan. Wala namang nagsabi sa akin na patanga. Nang ganun. Hindi, yun yung sinasabi na, kapag tumibok ang puso. Oo. Yun na talaga yun. Wala nang preference. Kadila. Sabi ni Krista kanina. Kadila pa. But no, may mga ganun din pala talaga. Na wala na sa successful, pero yun yung may mga insecurities din talaga pala talaga minsan. Yun nga, kagaya yung kay saka parang ang infinifeed sa'yo ng lahat. No? Lit mo, ligo ko yan, lit mo. Tapos nakikita ko yung mga magagaling mag-basketball, yun yung Bangas. yung kagano yung mga magagandang babae. Pero yun. Feeling ko kasi, pag ganyan naman, nasa personality talaga. Marami na ako na-encounter kasi na yung mga pogi talaga, yung ganun. Tapos yung pagka nagsalita na, tapos parang weirdo. Mukha parang tangan. Tapos, edi parang from Kaya guwapo, mabaho. parang from 10 to, ay, ano ba, ano naman. O kaya gano'n, may putok. may mga ganyan. Yung kanyari, ang gwapo niya, tapos biglang ang baho yung hininga, ganyan, o kaya maasim. Kaya mas nagagwapuhan ako sa mukhang malinis. Sa mga mukhang malinis, yung parang mukhang mabango, yung mga gano'n. Yung mga mas, mga... May pulbos pa dito mo ang grade 3 na bagong ligo. Tapos may bimpo sa likod. Kaya pwede ba yan? Ayun pala eh. Ganun pala dapat, no? Mukhang malinis. Oo, malinis. So, para diba? ma-attract si Chris na Pwede. gano'n. Morning towel. May good morning tayo dito. Tapos Nakalabas ng konti para hindi malaglag. yung guhit ng leeg na yung pulbo. Pulbo. Hindi mo malinis. Kasi yung pulbo, eventually magiging libag yun. Pagka napawisan, magiging kwintas. Yun yung kwintas di ba? Yung kwintas. Medyo choco na batok. Choco na batok. So, yun. Ang marami pa, yun nga, yung sa pagbabayad din pala. Gusto ko palang balikan yun. Yung So, pag-nag-date. Ayun, na-mention nasabi na rin Kaitlog Tang yun yung sino ba dapat ang magbabayad sa mga dates? Pare-pares pala tayo ng iniisip na tanong eh. Yung lalaki ba o yung babae? Tama ba? Ganun ba yung question? Actually, tingin ko dyan either yung lalaki or 50-50. Okay, lalaki. Or yung isa. Lalaki. Or minsan yung babae rin. Parang ganun. Feeling ko sa... Pero ngayon sa online, babae ba o lalaki? Ganun na yun babae o lalaki. Oo. So, yung babae ba dapat o yung lalaki? Sino ba? Siguro sama na rin natin yung 50-50 or 50-50. Plus o 50-50. Sige, mauna na ako. Kasi sige. sige na ako eh. May asawa ka Oo, na may eh. asawa May asawa na na ako eh. Pag may asawa, una. Lagi May asawa una. Kasi una rin ako uuwi eh. Ay, Hindi, bahay pala namin. bye. Pauwi ko na eh. Nakauwi na. Then yun, siguro, depende siguro sa stage No. nung relationship. Kung nanliligaw ka pang lalaki ka, syempre yung unang date nyo, ikaw muna talaga yung magbabayad. Syempre nagpapa-cute ka eh, nagpapapansin ka. Gusto mo ma-impress yung babae. Syempre, ikaw muna yung mag-o-offer na magbayad. Pero siguro para sa akin, kung mag-offer man yung girl na, hindi, sige, hati tayo. Depende na sa'yo yon kung tatanggapin mo. Pero, para sa akin, kung unang date nyo, na niligawan mo siya, tapos ikaw yung nagyaya, uy, labas tayo. Siyempre, para sa akin, ikaw muna. Para lang yan sa pagbi-business. Siyempre, paano ka makakakuha ng clients? Di ba, iano mo muna, parang yayain mo magkape, yayain mo kumain. Di ba ganun yung ginagawa sa business para how you build a relationship? Ganun din siguro. Hindi, parang, ganun din, bibuild ka ng relationship. Personal relationship. Personal relationship, ganun. Ilibre mo siyang kape. Tapos, syempre, bilang nanliligaw, hindi mo naman siya dadalhin dun sa isang lugar na hindi mo siya kayang bayaran. Bawa, first date nyo, dinala mo sa Wolfgang. Hindi mo naman pala kayang bayaran. Ang bill nyo, 12,000. Tapos nag-e-expect ka pala na 50-50 kasi 12,000. Hindi naman gusto ng babae na dun mo siya dalhin. Malay mo, hindi naman, ine-expect lang niya. Paresan lang. Diwata pare. Tusok-tusok. Pero kung siguro nag-insist yung babae na, hindi, dito tayo sa Wolfgang. Tapos pag di mo kaya, pasensya na. Pwede naman yun eh. Communication. Communication lang. Ito lang yung budget ko eh. Kung okay sa'yo, gusto mo talaga mag-Wolfgang, 50-50 tayo. Yun yung sa akin sa stage ng relationship na yun, pag nanliligaw. So kapag married na, ganun pa din, depende pa din. Kasi Hindi, kung sino yung nag-handle ng finances. Para sa akin. Ako kasi may pera ako na
na sarili. Tapos meron din siya, tapos meron kaming dalawa yung pera namin. Madalas sa amin, pag ako yung nagyaya, libre ko. Pag siya yung nagyaya, libre niya. So, yun, parang mga ganun. Ano lang naman, para sa akin yung issue ng kung sino yung dapat magbabayad is more of, hindi siya issue hindi yun yung issue eh. Ang issue dun yung communication, yung pag-uusap. Nasa pag-uusap niyo yan, na kung sino yung dapat. Halimbawa, example, yung babae, yung mas malaki yung sinasahod. So, most of the time talaga, mas malaki yung ambag niya dun sa dates. Ano na yun eh? Baka naka-ratio and proportion. Oo, babalik pa din siya sa communication na siyempre, kung mahal ka naman ng babae, hindi ka niya i-judge. Alam naman niya in the first place na mas malaki yung sinasahod niya sa'yo, mas malaki yung kinikita niya sa inyo. Pero siguro sa part nung guy, ano na lang, kung wala kasi siyang in terms of monetary na capability. Siguro more on time na lang yung ibigay. Effort, time, hindi kasi pag pinuntahan mo, ganun. Pero yun, siguro ganun na lang, more on time, effort talaga, tapos siguro pag magkasama kayo, dun focus ka sa kanya, yun. Para sa akin ganun yung stand ko dun na, ano siya, hindi yun yung issue, ang issue dun is yung pag-uusap. Yun po yung sa akin. So, depende. Thank you. Depende. Depende. Ikaw ba, kaitlogder? Sa akin naman, mga paps, tama, nag-agree ako doon, no, na communication is the key nga, na, pero sa panliligaw, yun nga, sa panliligaw, siyempre, yun nga, communication, pero most of the time talaga, dapat, yung lalaki muna. Simula talaga, yung lalaki muna. Kasi siyempre, ikaw yung naliligaw. Kumbaga, hindi nyo pa naman gusto yung isa't isa ikaw yung may gusto niyan di ba? Nung date. Hindi naman siguro ikaw lang may gusto, pero more on, ikaw nga yung naliligaw. So, dahil ikaw yung pursue, ikaw yung manlilibre, parang gano'n. Pero syempre yun nga, ano pa rin, communication, sabihin mo pa rin saan kayo pupunta, saan mo bala, kasi ito lang yung budget mo. Kumbaga maging open ka pa rin. Ang mahalaga naman sa panliligaw is yung makilala niyo yung isa't isa, hindi naman kung ano yung kinain niyo. Sabagay, tama. Kaya nga sabi nila, pangit daw na first date kapag movie kasi hindi naman kayo nag-uusap. Maganda talaga pagka ang mga date nyo, yung nag-uusap kayo, nakakapag-usap kayo, kahit kape lang, 100 lang naman, mahigit kape. Tapos makakatambay na kayo, di ba? Nakapag-usap na kayo. Pero, tingin ko, kapag yun nga, once na in a relationship na, dun na yung, yun nga, parang ratio and proportion na, parang, kumaga dahil nga, siyempre parehas naman kayo gusto yung mag-work yung relationship, parehas na gusto nyo na magka-time kayo sa isa't isa, na if yun nga, if mas malaki naman yung kinikita ng babae, di siyempre parang mas okay din na naka-ratio and proportion lang, na mas malaki din yung naiaambag niya. Though, siyempre, as lalaki, ako sa akin, as lalaki, talagang magsisikap ako na mas gusto ko yung ako yung mas malaki. Yung babayad. Kita, mas malaki yung binabayad ko. Kasi syempre, hindi naman sa sexist or what parang feeling ko may naka-instill na kasi sa mga lalaki na ganun na, hindi, ako yung mas magiging successful. Kumbaga parang competitive kasi pag lalaki. Feeling ko mas magbabayad yun. Oo, parang, yun nga sabi niya, parang provider mindset. Provider mindset na tinatawag na, gusto ko ako yung nagpo-provide para sa'yo, gusto ko yung nag-alaga. Hindi ko naman iti-take away sa iyo na nandilibre ka, nag-ano ka na. Siyempre may sarili ka kasing pera, may sarili kang, kumbaga fulfillment din sa yan kapag nakapanlibre ka kapag ikaw yung taya. Fulfillment din naman talaga yung sa babae, hindi naman pwedeng ikaw lang na ikaw nililibre, parang minsan gusto mo rin ikaw yung nalilibre. Kasi yun nga, sabi nga, di ba, it's better to give than to receive. Kaya minsan, mas gusto mo na ikaw yung taya. Nagbibigay. Pero, parang as lalaki, parang gusto ko sa relasyon, ako yung madalas. Hindi naman lagi, pero madalas. Mas madalas na, sa akin to. Pero yun nga, pag ligawan pa lang, kaya nga sabi, ano muna, mas maganda, independent muna. May sariling pera. Kasi yun nga, ano ipapang-date mo? Wala naman. Pera ni mama.
Pangit naman. O project. May project. Oh, may project. Wala namang project, di ba? Nagsinungaling ka pa dahil dun sa... May cases. Para dun. So, yun lang. Yun yung stand ko dun. Ikaw ba? Itlog, rents. Sa akin, ang prefer ko talaga ako yung nililibre. Kaya namin, parang wala lang, mas gusto ko lang na ilibre ako. Pero, nung naniligaw pa ako nun, ako yung ganyan din yung ginagawa ko nun. Ako yung nagbabayad nun, parang as much as possible. Ako kasi, parang yun din, yung thinking. Ako yung nagayay, syempre ako yung malilibre. Sa pagkain, syempre, sa pagkain na. Yung pamasahe, kanya-kanya na yun. Parang ganun yung ginagawa ko nun. Ano pa yun eh, hindi pa kasi nag-work din nun. So, yung mga kinakainan lang din namin, syempre, afford ko lang din. Sa baon ko lang din yun, na doon ko lang kinukuha din. Na yung mga natitira ko dun sa pamasahe ko, sa mga baon ko, pag naipon ko na yun, tsaka ako mag-ayaya, tsaka ako mag-i-invite. So parang yun nga, sukli ko lang yun. Then, naipon na siya, yun yung pinang-date ko, yun yung pinang-yayaya ko na, tara, kaya kayo sa labas, ganyan. Tapos, minsan, ang nangyayari kasi doon, nakakalimutan ko na yung kinainan namin, ang mas naalala ko yung nangyari na. Kasi nga, doon nga yun, yung parang, Wala naman yun sa kinain. na-realize ko rin yun na, tamang move nga rin pala yung more than mag-movie ka. Kumain na lang kayo para yun nga, abang ko niya, naghihintay ng pagkain, nagkikwentuhan lang, nag-uusap. Kaya yun sa girlfriend ko nga yun, parang minsan natanong kami, saan kami unang kumain? Nakalimutan ko na. Pero alam ko kung saan, alam ko yung nangyari. Kasi hindi ko na alam yun eh. Ang mas pinahalagaan ko yun nung magkasama kami. Kaya parang, nakakaya na nakalimutan ko kung saan kami kumain. Pero alam ko yung lugar, alam ko yung nangyari. Kaya ko ikwento sa kanya mula nung sinundo ko siya hanggang sa nakarating kami doon. Yun yung natatandaan ko. Pero yung kinain, nakalimutan ko. Parang ganun. So, kung sasagutin, yun nga, depende rin ako sa mapag-uusapan. Pero I prefer na ako yung nililibre. Medyo siguro triggering. Pero yun yung sa akin. Though, yun talaga yung nangyayari sa amin ngayon, nung girlfriend ko. Siya yung nalilibre talaga. Pag kumakain ka sa labas, siya talaga nagbabayad. Pero ang bawi ko naman doon, ako naman sa yung sa moving around. Kunyari, pupunta sa BGC, yun. Ako naman na yun, gas ko na yun, tsaka toll, gano'n. And vice versa. More on, parang ganun din, hati na lang din sa magiging Give and take. Dahil ikaw dun sa gas. Ako naman sa pagkain, gano'n. Kaya pagkatanong niya ako, saan tayo kakain? Wolf ka. Ay, saan? Hindi naman ako yung pagkain. Raging Bull. Kasi nga, kaya pag sinabi ko hindi ko alam, kasi nga, yun yung nasa isip ko. Parang, hindi mo na magbabayad eh. Parang, kung saan mo mas afford. Kaya, syempre, nagkakaroon, pero minsan sila, syempre, guys, saan mo naman ganun? Ang ginagawa ko na lang, parang nag-crave ako sa chicken na. So, yun, mag-revolve around sa chicken yung yung kakainan. Pwedeng yung mga unli wings, ganyan. O kaya kung gusto mo ng mag-samgyup, parang gusto ko pork ka, samgyup mo, ganyan, yun. Doon mag-revolve parang. So, parang hindi rin nagiging issue yung kung saan kakain sa amin, gano'n. So, I think working yung gano'n, lalo sa akin, kasi nga, mas gusto ko yung gano'n, ako yung nililibre. When it comes sa pagkain. So, yun lang sa akin. How about you? Ikaw ba, Krista? Ano bang, take mo dyan? Feeling ko naging issue lang naman yan, naging trending. Kasi parang may mga nag-trend ata na yung may nagyaya, tapos parang nagulat siya na Siya pala magbayad. hati pala, Ay, yung mga ganon, di ba? Tapos di ba meron din yan yung parang niyaya ng lalaki sa wolf gang. Oo. Tapos parang, bakit hindi mo ako gusto? Wolf gang nga tayo kumain. Pinressure dahil wolf ka, kasi mamahalin, gano'n. Okay. May mga gano'n. Hindi ko Pero alam. pag in terms kasi sa ganyan, babae, lalaki, or basta sa ligawan, syempre, kung sino yung nanliligaw, it's either babae man yung nanliligaw, syempre iba rin panahon ngayon, may mga babae na sila Nag-make na move. nagbibigay ng interes. Empowered sila na yung mga diba? babae Oo, ngayon. sila Yes. Woman empowerment. Oo, lalo na ngayon, gusto yung strong, independent woman. Yes. Diba? Kaya talagang kahit, yun nga, so babae o lalaki, for me, basta kung sino yung sa ligawan stage siya, kung sino yung nag-iya, siya muna yung at least may initiative na magbayad. Unless nag-insist yung dinate mo na magbabayad siya, doon mo pwede consider na, sige, 50-50. Pero
Kung talagang budget mo naman na yun, talagang yung araw na yun, pinlano mo na para i-date yung tao na yun kasi interesado ka sa kanya. So, ibig sabihin, meron kang motibo na ilibre talaga siya ng araw na yun. Kasi una sa lahat, ang binavalue mo dun yung oras na nilaan niya para sa'yo. Bilang pinupurso mo pa lang siya. Diba? So, hiniram mo na nga yung oras ng taong pinupurso mo, expect mo pang magbayad siya, parang, ano naman yun, hindi naman off na yun, parang hindi naman na siya proper. So, for me, pag nasa ganung stage, dapat ano na yun, parang no-brainer na yun, ha? Basta nagaya ka, ikaw yung may kailangan sa oras niya, diba? Ikaw yung nag-istorbo sa kanya, diba? Ikaw yung dapat, at some point, kahit may motibo na, magbayad. Pero kapag kunyari, doon naman na, papasok yung ganun na give and take kapag nasa relationship na kayo talaga. Ibang usapan na yun. Like for example, kami nung boyfriend ko, nung time na ako yung kumikita, ako yung nagbabayad, ako yung nalilibre, na never naman naging question sa amin. Kasi nung siya naman, yung may pera, hindi ko na rin naman binabanggit, kung may pera. Parang it comes naturally na lang kasi mahal mo yung tao. Na willing ka, hindi lang effort ibigay mo, hindi lang time mo, pero kahit yung financially na meron ka. Kasi gusto mo nga mag-spend time with that person. So, yun naman yung mahalaga feeling ko eh. Hindi yung sa kung sino magbabayad. Pero dahil nga gusto mo mag-spend time sa tao na yun at naglalaan din ng oras yung tao na yun sa'yo. So, ibig sabihin, kung hindi mo pala gusto mong mag-spend time with that person, siguro, doon ka na mag-question na, bakit ako magbabayad? Diba? Hindi mo naman gusto to. Bahala kayo kung yung magano sa akin. Or kung wala naman kayong usapan na 50-50, ganun. Pero, ayun, ako naman kasi, ngayon, parang, ano naman ako eh, parang, tawag dito, napalaki kasi ako na yung, parang, lumaki? Papatanda. Naturuan na lang. Naturuan ako ng yung kahit courtesy lang. Yung courtesy lang na kunyari, nasa grupo kayo, kahit nasa grupo na mag-aalok ka lang na, ito baka lalo kapag hindi mo naman ka-close, di ba? Or kahit hindi mo ka-close yung ka-date mo, courtesy lang na mag-alok ka. Kung meron ka, kung wala, alam mo mag-alok ka, ay, ako na mag-bayad sa lapis. Meron ka na yan. Tapos pumayag. Parang, Ba't yung pa kami naalok? Hindi pa totoo. Joke na. sige mamaya. Charot. Hindi, joke lang. Kunyari, naghanap sa bag, no? Nakita na, pero naghanap pa rin yun. Nakita na tapos, yun pa rin. Ay, wala May pa. wallet ka. Wait lang, nabayaran na. Ay, thank you. Nangyari ko. Ayun, siguro kapag matagal na kayo sa relasyon, doon na din kasi pumapasok yung yung parang may respeto ka din sa partner mo na hindi, sige, courtesy lang mag-ano ka. Pero yun, basta nag-go on stage, dahil kinuha mo yung oras, yun mo, diba? Yun lang. Yun yung share ko lang din. Parang may napanood kasi ako na parang may mga traditions sila sa lugar nila na pagka nilibre mo ng food yung isang tao, it means na kaya kita nilibre ng food kasi binavalue kita as a person. May ganun culture. Ganun. Chinese daw yun, mga ganun. Kaya mostly daw ng mga Chinese na, nakita niya yung friend niya dun sa restaurant. Nagugulat yung kaibigan, sir, bayad na. Binayaran na ng kaibigan kasi parang it's a way for them na ipakita na binayaran ko yung food mo, binavalue kita. Nire-respect kita. May stock pala. Laging doon kumakain. Oo, totoo yun. Yung parang, pag may minsan nga kahit sa jeep di ba pag may nakasama ka, hindi naman ako magbabayad kasi ina-acknowledge. Nalala ko din ko niya. Diba? Pero, estudyante din ako, guys, may nakita ko yung parang tita, gano'n, ang basta tanda. Excited pa ako. Kahit nakita ko na yung barya ko, hinahanap ko, saan yung barya ko? Saan tayo ko siya? Ay, hindi ko na, sige, ako na magbabayad. Ganyan din ako. Ay, success. Nakatipid. Sana makasabay. Gagang-galang yung pera. Pinapaalam sa inyo. Kasi parang ina-acknowledge mo yung presence ng tao na yun. Ibig sabihin, at some point, parang mahalaga sa'yo, or parang, ina-acknowledge mo yun. Pero yun nga, hindi ko nakakalimutan yung mga nanilibre sa akin sa mga ganun, sa jeep. Gano'n. Hindi ko talaga nakakalimutan. Kaya, pero pagka nakasabay ko sila ulit yung nanilibre. Kaya sana makasabay siya ulit. Kasi papagalang ulit. Kunyari lagi nakita. Tagal lagi maghanap ng pera. Kunyari hindi ko siya nakita. Kunyari hindi pa nakita, pero mile away pa lang, alam mo na, nandiyan na yung manilibre sa akin. Uy, nice, pre.
College days. Ano na ako? Dalawa to. Dalawa to. Kita ilan nga po to. Kasi pinabot lang yung pera. Ayaw mo, dalawa po. Anong dalawa? Ano ko ganun, ha? Mabuso ka na. Uy, ano hindi Parang sinasabayan mo na ako pumasok. Parang inaabahan mo na ako namin. Inata mo na yung ruta ko. Alam na rin yung oras. In-stock. Sinundan na. Kahit hindi din doon pumunta. Gusto lang ng feel na naliliban eh. Kaya ako nga, ganda nun, no? May ganun pa kasing culture. Feeling ko doon nga siguro nang galing. Parang Asian naman, Asian na. Asian culture na pag ikaw yung ay, tama ba? Yun ba yun? Hindi, O, parang- pag ikaw yung nanlibre, it means na yun Binavalue value mo. Oo, di ba? Parang, actually, ngayon ko lang narinig yan, pero ang ganda pala nung yung meaning behind ng ganun. Kaya pala, iba, hindi ako na, Kasi akala ko dati ginagawa lang nila yun as, yun nga, coming from na nahihiya, Islam. o kaya, yun, ganun. Akala ko, yun, okay, ako na magbahay, ganun. Yun pala yung mas deeper meaning na lang, beautiful, amazing, galing. Thank you for sharing. Kaya ganda lang, di ba? Na yun. Kasi minsan, kanina parang naisip ko lang kung saan ba nang galing yung ganun. May nagpauso ba ng ganun na parang, hindi, ikaw yung nag-iaya, ikaw magbayad eh. Parang, natutunan na lang na parang hindi effective yung ako yung nag-aya, tapos siya yung nagbayad. Sa tingin nyo ganun? O parang, yun nga, na-develop na lang ba na ganun? Or may nagsabi na, hindi, dapat ganito. Sa tingin nyo? Actually, sa akin na, hindi naman siya masama. Siguro nagkaroon lang ng notion yung society, pinasama lang. Kapag hindi ko yung nagbayad. Oo, na gano'n eh. Alam niyo yung, ano ba yung mga dating hindi naman masama? Tapos, parang yung, di ba yung pineapple sa pizza, parang okay naman yun eh. Pero parang naging masama na siya sa society kasi Uncultured. ang dami na kasing nagsasabi. Oo nga, pag may nagsabi ng gano'n, favorite ko nga yun eh. Pero may mga tao kasing okay sa kanila yun. So parang ganun lang siguro yung tingin ko dyan sa ikaw yung nagyaya tapos Ikaw magbayad. iba yung nagbayad. Oo. Kung kusang loob naman nilang binayaran yun. Ano bang issue doon, di ba? Parang, kung, uy, Drin, tayo, kape tayo. Tapos biglang magbabayad na, ikaw magbayad ha. Yun talaga. Dami naman. Pero nga, Drin, kape tayo. Tapos, hindi, sige, ako na magbabayad. Sige, thank you. Parang gano'n. Pero yung, bayaran mo yun. Ako na nag-iaya eh, hindi ko mo yan. So, Sa akin nagyaya. Sige na yung Kwentuhan ang bag ko sa'yo. entertainment. Kwentuhan ang bag ko. Ang dami kong sinabi. Ako pabayad. Wow, ha? Wow, ha? Kasi mo pala. Kung hindi pa ako nag-iya, hindi mo pa ako makikita. Oo. Hindi pa ako mag-iaya, hindi pa ako malilibre. Thankful ka, niyaya kita. Bayaran mo yan. Lugi pa nga ako eh. Wala akong pinento, ako lang ang pagod dito. Siguro yun, doon lang siya lalabas as off. Pero kung saan naman talagang binayaran, okay yun. Ako tatanggapin ko yun kasi na ako ngayon, good receiver na. Yes. Tama. That Pag, means good receiver. pag nilibre ako, thank you. Bawi ka na lang next time, di ba? Sa nanlibre sa'yo. Tama. So, Saka yun. depende pa rin siguro sa relationship. Depende sa kung magkaibigan kayo na magtropa na close talaga na, uy, tara, labas tayo, libre mo ko. Minsan kasi may ganun na. Kinaklarify dun pa lang. Minsan pag ganun, libre mo na to. Ganun. Yun nga, depende talaga sa kasama mo, sa kausap mo. Pero yung sa ligawan, yun lang. Yun talaga yung need na. So, na-develop lang, no? Na parang, hindi ko nag-iya, ikaw magbayad. Na-develop lang. Parang, Courtesy na kasi siya. may nakarealize lang na, hindi pala effective yung ako yung nag-iya, siya magbabayad. Hindi, ayaw na lang yan. Parang nalilugi yung other party na yung in-invite mo. So, yun, ganda ng natin. Ganda naman sige yung ba? discussion. Time na ba? Mag-iisang oras na ulit tayo. Wala, ilagay ko yung tuhan. Ganda, Pero maganda. maganda yung, pwede namang part 2. Yes. Okay. Kumbaga parang ibang topic naman to, no? Parang medyo tungkol naman sa love. May tungkol sa ganyan, relationship. Societal din. Oo. About sa librehan. So yun, siguro pwede natin i-summarize, no? Yung mga napag-usapan.
yung sa unang topic natin, ano yung unang topic natin yung regarding sa Successful Kung ba? dapat ba successful bago mo manligaw or pumasok sa relationship? So I think mostly naman nung sagot natin is no? Parang growth. Grow together. Growing together yung naging answer natin doon. Mga kaitlog. And if you agree with that, post nyo dun sa Pugad ng mga Itlog community page. Baka may insight kayo. Tsaka kung may mga insights kayo, Oo. welcome na welcome dito So, yan. baka pinost nyo kanina, tapos may sinabi kayo. Record yung sarili nyo. Tapos, Post nyo doon. send nyo dun. Oo, kasi safe space ng mga kaitlog. Kaya nga Pugad di ba Pugad, ibig sabihin ng home. Pugad ng mga itlog. Yes. Pwede kayo magano dun. Post dun. Kahit kalukuhan. Pwede. Again, doon sa second topic, ang naging summary naman nun is, una, pagkaligawan stage, syempre, sila Bakit lalaki. ka muna? Sila lalaki muna. Sila Kasi naliligaw. nagbe-build ka eh. Ng balot. Itlog. May nagbibenta ng balot. Then, pagkain na relationship naman it's more of a communication thing. Pero yung kay Aldrin, mas prefer niya is siya. Si Renz, ang prefer niya, siya yung nililibre. Ako, personally, yung depende. Parang, more on communication. Kay Krista, ganun din. Communication din. So, yun, mga kaitlog. Iba-iba, no? Iba-iba talaga. Hindi naman tayo Yun ang maganda dito eh. Hindi naman tayo pare-pare. Kasi, kung pare-parehas tayo ng perspective, edi sana isa na lang nagsalita sa Oo. Tapos sana yung copy-paste. I-represent na. Isang represent. I second the motion. Parang assignment Second na lang. Ito sana, isang assignment na lang na. Pangalan na lang po yan ito. So, yun. Ganda ng mga... ng palitan ng Parang gusto ko parang i-invite si Tang sa next Yes. episode, no? Regular guest. guest. Regular guest. Yung CEO. Ayaw nga. Yung CEO, big time. Dalawang episode na. Universe 7. Baka may nakakamiss. Muntik pa nga dito ngayon yun ulit eh. Oo. Muntik ka sumama. Pero hindi na tuloy. Pero anyways, Hindi, susunod may na. Kailangan. Susunod na lang. Masaya kasi parang kikwentuhan lang. At the same time, parang natututo. Tapos na-share natin sa ibang tao yung mga So nice. Minsan nga yung ideas ko, naisip ko lang on the spot. Yes. Parang sa'yo kilala mo rin yung sarili mo. Tama. Meron pala yung gusto ko. Oo nga, kasi nga, hindi ka na pag-uusapan eh. Oo. Minsan kasi pag hindi pinag-usapan, hindi mo maiisip. Parang ganun. So yun, isa na namang successful and full of insights na episode. Again, gaya ng sinabi ko kanina, para sa mga kaitlog natin, like, share, subscribe, and join kayo sa Pugad ng mga Itlog community for more contents and para more interactions din sa mga kaitlog. And if meron kayong topic na gusto pag-usapan ng mga kaitlog or kung gusto nyo mag-guest, sabihin nyo lang doon sa Pugad. Yes, sir. Mga itlog, mag-guest ako! Kung gusto nyo sa bahay nyo pa tayo Pupuntahan ka namin. Oo nga. podcast, Kahit saan ba yan? Oo, Pero pupuntahan. dahil kayo nag-iya, libre nyo kami. Okay, nag-iya. Pag niyaya, nililibre. So yun, thank you very much and tayo nyo yung episode 5. Bye-bye!